Malungkot na kwento ng babaeng nagbabayad utang ng ama sa loan shark. Sinampal at itinulak nila ang dalaga sa gitna ng kalye, naging palabas sa bayan. Binigay niya ang business card at address ng mga kong babayaran sa 2 araw. Di inaasahan, di sinira ni Taisang kinabukasan ng babaeng kinaawaan. Pinauwi na lang. Kinabukasan pinabigyan ng bankbook ang babae para sa matrikula. Tinanggihan ng dalaga ang regalo. Ngunit, iginiit ni Taisang at nangakong magpapadala ng pera kung mag-aaral siya. Mukhang pagod na si Taisang sa buhay na labag sa kanyang konsensya. Tila gusto na niyang iwan ang mundo ng mga gangster. Dahil di natuto si Taisang, dinukot ng boss ang babae para pilitin siyang pumirma ng kontrata. Handa si Taisang na magtiis ng malubhang pinsala mula sa pag-atake ng boss. Sa sandaling iyon, nakatakas ang babae habang si Taisang ay walang magawa. Maya-maya, dumating ang isa sa kanyang pinakamatatag na tauhan para tumulong. 7 taon nang lumipas, nagtagumpay si Taisang sa pagtayo ng Golden Tree, isang financing company. Walang mangyayari nito kung wala si Kang Hee, isa sa mga pinakatapat na tauhan ni Taisang. 7 taon na ang nakalipas, si Kang Hee ang nagligtas sa buhay ni Taisang. Handa si Kang Hee makulong para sa pagpatay ng gangster boss para kay Taisang. Gusto lang ni Kang Hee na mabigyan ng magandang edukasyon ang kapatid niyang si Jahi. Ginawa pa niya si Jahi na isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang tao. Samantala, 7 taon na ang lumipas, pero di pa rin natutupad ni Miguel ang pangarap niya. Hindi niya ginamit kahit piso ng perang nakuha niya kay Taisang para sa gastos sa pag-aaral. Sa halip, nagtatrabaho si Miguel bilang waiter sa isang kainan. Nakatuon lang siya sa pagkita para sa bayarin sa ospital ng tatay at paglabas ng pamilya sa kahirapan. Hindi pa rin tinatanggap ang mga aplikasyon ni Miguel sa mga istasyon ng telebisyon. Sa tulong ng kaibigan, nakapasok si Miguel sa party ng may-ari ng butik. Balak ni Miguel ibunyag na ang may-ari ng butik ay karelasyon ng isang mayaman. Hahanapin din niya ang impormasyon tungkol kay Conglomerate na patuloy na nanlalamang sa stocks. Bigla, nakilala siya ng anak ni Conglomerate sa party bilang waiter sa kainang madalas nitong puntahan. Ininsulto niya si Miguel dahil daw hindi ito imbitado sa party. Nakita ng lahat ng bisita ang kanilang pagtatalo. Hindi nila inasahan na magkakaroon ng tapang si Midhu na harapin ang gawain ng anak ni Conglomerate. Kinabukasan, naghiganti ang anak ni Conglomerate sa pagbisita sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Midhu. Inireklamo nila sa manager ang hindi magandang pagganap ni Midhu. Binigyan siya ng 2 pagpipilian, lumuhod at humingi ng tawad o bayaran lahat ng kanilang order. Walang gaanong pera si Midhu pero ayaw niyang isuko ang kanyang dangal sa paghingi ng tawad sa hindi niya ginawa. Habang luluhod na siya, pinigilan ni Taisang ang braso ni Midhu na nasa restaurant din pala. Binayaran ni Taisang ang lahat ng in-order ng anak ni Conglomerate at inilayo si Midhu sa lugar. Hindi inasahan ni Taisang na makikita niya si Midhu sa ganitong sitwasyon. Medyo nadismaya siya dahil di ginamit ni Midhu ang perang ipinadala niya para sa mas mataas na pag-aaral. Nalilito si Midhu dahil patuloy na mabait si Taisang sa kanya na parang may sariling motibo. Hindi lang gusto ni Taisang na mapahiya si Midhu sa harap ng mga customer. Habang nag-uusap sila, dumating si Seongju, dating girlfriend ng pumanaw na gangster boss. Simula nang makipag-date sa boss, lihim na nagkagusto si Seongju kay Taisang. Di sinuklian ang damdamin ni Seongju pero ayaw niyang lumayo sa lalaking iyon. Inanyayahan niya si Taisang na maging magkaibigan hanggang ngayon. Nakita ni Seongju kung paano tratuhin ni Taisang si Midhu kaya napagtanto niyang siya pala ang laman ng puso nito. Nagselos si Seongju dahil di niya mapabago ang nakaraan ni Taisang. Sa kabilang banda, ang insidente sa restaurant ay nagpasya kay Midhu na magbitiw sa trabaho. Sinubukan ni Taisang na hanapin siya at tulungang mapagaan ang kanyang pasanin. Hindi komportable si Midhu sa patuloy na tulong ni Taisang. Kung tumutol si Midhu, hiniling ni Taisang na bayaran siya sa pamamagitan ng pagtrabaho sa Golden Tree. Ayon kay Taisang, ang pag-recruit kay Midhu ang pinakamahusay na desisyon. Matalino at may potensyal ang dalaga, kaya sayang kung magiging waitress o mababang empleyado lang siya. Ang presensya ni Midhu ay nagpasigla kay Taisang sa kanyang trabaho. Mula ngayon, mas madalas nang makikita ni Taisang si Midhu. Para kay Midhu, insulto ang imbitasyon. Hindi siya desperadong kumita ng pera. Hindi pa rin nakakalimutan ni Midhu ang dating pakikitungo nila Taisang sa kanyang pamilya. May lungkot at hiya pa rin siya, lalo't ang buhay niya ay pinagmumultuhan ng pangarap ni Burayak. Inamin ni Taisang ang kanyang mga pagkakamali, at mula noon, nais niyang magbago. Inaayos ni Taesang ang gulo ng buhay para sa puso ni Midhu. Tapat ang damdamin ni Taesang at laging iniisip ang dalaga.
Gusto niyang bumawi sa mga pagkakamali sa pag-aalaga kay Mido at pagbibigay ng kaginhawahan. Ngunit tinanggihan ni Mido ang alok. Nangako siyang babayaran lahat ng bigay ni Taesang sa pagtatrabaho. Ayaw magmadali ni Mido para di magsisi sa huli. Gusto niyang gumaling mula sa sakit at kilalanin si Taesang. Habang tumatagal, mas nauunawaan ni Mido si Taesang. Nalaman niyang pareho pala sila ng pinagdaanan. Kaya pala tinutulungan niya ang mga estudyanteng nahihirapan. Iginalang si Taesang ng mga empleyado dahil sa mabuting pakikitungo. Kilala rin siya bilang mapagbigay at patas. Pinatunayan ng bigyan niya si Mido ng tiket sa kunwaring business trip. Umaasa siyang masaya at marami siyang matututunan sa bansang binibisita ni Mido. Natupad ang pag-asang iyon dahil labis na masaya si Mido. Lubos niyang nasisiyahan sa biyahe at itinuturing itong mahalagang karanasan. Balak ni Mido tawagan si Taesang pero si Sonju ang sumagot sa tawag. Ibinaba ni Mido ang telepono, galit at nagseselos. Nagpasya siyang patayin ang cellphone at maglakad-lakad. Hindi inaasahan, natagpuan ni Jahi ang mapa na nahulog ni Mido. Bilang kapwa Koreano, masayang nirekomenda ni Jahi ang mga puntahan. Maraming oras ang ginugol ni Mido kasama ang lalaki. Nag-enjoy sila sa iba't ibang gawain at nalaman na magkakilala pala sila. 7 taon na ang nakalipas, nakapila sila para sa libreng bigas. Kahit minsan lang iyon, naging memorable ang kanilang pagkikita. Namangha si Mido sa kapalaran ni Jahi, pareho silang dati mahirap. Ngayon, naging matagumpay at matatag na tao na si Jahi. Samantala, tinatapakan lang ni Mido ang tubig, habang inamin ni Jahi na umabot siya rito dahil sa tulong ng iba. Ang oras na magkasama sila ay nagpatubo ng binhi ng pag-ibig sa puso ni Jahi. Umaasa rin siyang mas lalim pa ang kanilang ugnayan ni Mido. Samantala, dahil sa hindi pagkakaunawaan, hindi sinasagot ni Mido ang mga tawag ni Taesang. Sinundan ito ni Taesang na di na makapaghintay pang ipaliwanag ang lahat. Tinanggihan ni Mido ang imbitasyon ni Taesang sa hapunan dahil may plano siya sa bagong kaibigan. Hindi nag-alala si Taesang at handa siyang mag-schedule muli. Hindi alam ni Taesang na ang tinutukoy ni Mido ay si Jahi. Sa kabilang banda, nagsimulang mag-alinlangan si Mido sa kanyang puso. Hindi inaasahan ni Mido, 2 mabuting lalaki ang dumating sa buhay niya. Parehong natutugunan ng 2 lalaki ang kanyang mga pamantayan. Si Jahi ay kaaya-aya at maaasahang tao kapag nalulungkot si Mido. Samantala, si Taesang ay isang simpleng lalaki na walang muwang. Hindi alam ni Taesang kung paano tratuhin ang mga babae, pero naiintindihan ni Mido kung bakit. Gayunpaman, malaking papel pa rin ang ginagampanan ni Taesang sa buhay ni Mido. Lahat ng nakamit ni Mido, trabaho at biyahe sa ibang bansa ay dahil kay Taesang. Kailangan niyang maging praktikal dahil ito'y mahalaga sa mahirap na buhay ngayon. Matapos mag-isip, tinanggap niya ang imbitasyon ni Taesang na maghapunan. Gusto ni Mido na pahalagahan ang kabaitan at katapatan ng lalaking iyon. Pero di ibig sabihin ayaw niya kay Gihi, 3 araw lang kasi di pa sapat. Baka ang nararamdaman ni Mido ngayon ay pansamantala lamang. Kailangan lang niya ng libangan matapos madismaya kay Taesang. Papasok pa lang siya sa kainan, nakita niya si Taesang kasama si Songju. Malinaw niyang narinig ang usapan at sa pagkakaintindi niya, hindi inaasahan ni Taesang si Songju. Nang mapansin siya, agad umalis si Mido, bumaba ng hagdan. Ayaw niyang bigyan ng pagkakataon si Taesang na magpaliwanag. Nang gabing iyon habang naglalakad sa hotel, nakita ni Mido si Taesang na lumalangoy. Napansin ni Mido ang peklat sa likod niya na nagpaalala sa kanya ng nangyari 7 taon na ang nakalipas. Tiyak siya na ang peklat ay mula nang iligtas siya ni Taesang sa pag-atake ng isang gangster boss. Matapang na nilapitan ni Mido si Taesang at tinanong siya tungkol dito. Tinakpan ni Taesang ito at binanggit ang hindi pagkakaunawaan sa restaurant. Akala ni Mido ay si Songju, ang girlfriend ni Taesang. Nang maramdamang niloloko siya, ipinaliwanag ni Taesang na mas gusto niya si Mido kaysa kay Songju. Hindi nila alam, nakikinig pala si Songju sa kanilang pag-uusap. Samantala, balak ni Gihi na ipahayag ang nararamdaman niya kay Mido. Naghanda siya ng bulaklak at regalo para sa dalaga. Pero bigla na lang nawasak ang pag-asa ni Gihi nang piliin ni Mido na umuwi sa Korea. Nag-enjoy si Mido kasama si Gihi, pero di niya maipagpatuloy ang relasyon nila.
Sobrang nalungkot si Gihi kasi hindi nangyari ang mga plano niya. Si Mido lang ang babaeng nagpaibig kay Gihi, kaya sobrang nasasaktan siya. Hindi pa rin sumusuko si Gihi sa pag-ibig niya kay Mido. Nagpasya siyang bumalik sa Korea at magtrabaho kay Taesang para makita ulit si Mido. Sa kabilang banda, unang beses bumisita si Taesang sa bahay ni Mido. Masayang tinanggap siya ng nanay ni Mido na umaasang siya ang mapapangasawa ng anak. Pinakain si Taesang ng pamilya at talagang nasiyahan siya. Sobrang saya niya kasi matagal na siyang di nakakakain ng ganong pagkain. Ikinuwento rin niya ang kanyang nakaraan kung paano siya inabandonan ng magulang at kapatid. Mula noon, napilitan si Taesang na gumawa ng ilegal na trabaho para mabuhay. Wala nang mapagkatiwalaan si Taesang. Hindi rin siya nakaranas ng pag-ibig, kaya hindi niya alam ang gagawin sa babaeng gusto niya. Inamin ni Taesang na gusto niya si Mido at humingi ng pahintulot na ligawan siya. Si Ji Kyung-wook Tak ay tumutol dahil sa tingin niya'y hindi bagay si Taesang sa anak niya. Mayaman at matagumpay nga si Taesang, pero malaki ang agwat ng edad nila ni Mido. Minsan din, lubhan niyang nasaktan si Ji Kyung-wook. Hindi pa rin makalimutan ni Liao kung paano siya tinrato ni Taesang noon. Para kay Mido, hindi hadlang ang edad, basta tapat at responsable si Taesang. Mas praktikal ang pag-iisip ni Mido at sa tingin niya, pasok si Taesang sa hinahanap niya. Ayaw ni Mido mamuhay na mahirap gaya ng dati, kaya gusto niyang subukan makipag-date sa mayamang lalaki. Hindi itinanggi ni Mido na kailangan niya ng malaking pera para mamuhay ng maayos. Matagal na siyang nagsisika para dito, at ngayon ay panahon na para maranasan niya ang masayang buhay. Gusto rin niyang mapataas ang katayuan ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, hindi sang-ayon si Lord Kyung-wook. Kahit na sinusuportahan ng kanyang asawa ang relasyon, si Miss Sonai ay nagbigay ng sample na singsing para sa sukat kung bibili si Taesang ng singsing para sa anak niya. Samantala, binabasa ni Jae-kyun ang quote sa blackboard sa harap ng tindahan ni Mido. Dati ibinahagi ni Jae ang quote na, "Yon kay Mido," kaya't inakala niyang namimiss siya nito. Nang gabing iyon, bigla silang nagkasalubong ni Mido sa kalye. Hindi inasahan ni Mido na makikita niya ulit si Jae. Humingi siya ng tawad sa biglang pag-alis niya noong nasa Hong Kong sila. Inamin ni Mido na may gusto siya sa ibang lalaki. Tumanggi siyang umuwi kasama si Jae at sumakay ng taxi para umiwas. Di niya alam na una na pala si Jae sa harap ng bahay niya. Tinanong ni Jae ang quote sa blackboard, pero di raw iyon isinulat ni Mido. Tumanggi si Mido, pero bigla siyang hinalikan ni Jae na ikinalito niya. Nakita ng kapatid ni Mido ang nangyari. Nagalit si Mido sa kapatid na hinayaang halikan siya kahit may nobyo na. Di nila alam, narinig pala ni Taesang ang usapan nila. Halos kalahating oras na pala siyang naghihintay kay Mido sa loob ng tindahan at hindi ito alam ni Mido. Nalaman niya lang ito mula sa kanyang ina. Medyo nag-alala si Mido, baka narinig o nakita ni Taesang ang nangyari sa kanila ni Jae. Nang lumapit si Mido, hindi nagpakita ng dismaya si Taesang o binanggit ang bagay na iyon. Inamin niyang siya ang sumulat ng sipi mula sa aklat ni Mido sa pisara na ikinagalit ni Jae. Kinabukasan, binalaan ni Mido si Jae na huwag ulitin ang ginawa niya kagabi. Ayaw niyang magkamali ng akala si Taesang at nag-iingat din si Jae dahil maaaring magbago ang damdamin ni Mido. Gayunpaman, sinabi niyang susundin niya ang nais ni Mido. Bago sila maghiwalay, hinimok ni Jae si Mido na hanapin ang direktor na matagal na niyang pangarap. Samantala, pinalaya si Kangi Ohinyo matapos ang ilang taon sa bilangguan. Masayang tinanggap ni Taesang si Kangi, sabik na bigyan siya ng trabaho. Habang namimili ng suit, nagulat si Kanji nang dumating si Yongkap kasama ang yumaong boss na si Gangstar. Sinubukan ni Yongkap na maghasik ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Kanji at Taesang. Para sa kanya, si Kanji ay ginagamit lang ni Taesang bilang sisisihin sa mga problema. Hindi na apektuhan si Kanji, pero nasaktan ng banggitin ni Yongkap si Jae na nag-aaral sa magandang paaralan. Sa sobrang emosyon, sinampal ni Kanji si Yongkap. Hindi inaasahan na itala ng TV ng tindahan ang kanyang ginawa. Agad na inaksyonan ng pulisya ang reklamo ni Yongkap at naaresto si Kanji dahil sa pambubugbog. Nang malaman ito ni Taesang, hindi niya mapigilang magalit. Pinakalma siya ni Sungju na nangakong kumbinsihin si Yongkap na bawiin ang reklamo. Papayag si Yongkap kung humingi ng tawad si Kangi at makipag-date sa kanya si Sungju. Alam niyang ginagawa ito ni Sungju para lang kay Taesang.
Kailangang alalahanin ni Sungju ang sinabi ni Yongkap noon na hindi siya susuko hanggat hindi niya nakukuha ang puso nito. Gagawin ni Yongkap ang anumang paraan, pati pagpatay, kung may sisira sa kanyang mga plano. Napilitan si Sungju na sumunod sa utos ni Yongkap na halikan siya. Noon sinubukan niyang lumaban pero hindi niya kaya ang lakas ni Yongkap. Hindi talaga komportable si Sungju at gusto niyang makalimutan ang sandaling iyon. Natuwa si Taisang nang bawiin ni Yongkap ang reklamo. Nagpasalamat siya kay Sungju sa pagtulong na hindi kasuhan ni Yongkap si Kanji. Kinabukasan, dumating si Yongkap sa Golden Tree kasama ang ilang gwardya. Pinilit niya si Kanji na humingi ng tawad sa harap ng mga empleyado. Noon, pinigil ni Kanji ang galit ng pinaluhod din si Taisang para patawarin ng lalaking iyon. Sumiklab ang galit ni Amor Kang nang banggitin ni Yongkap ang pagkamatay ng gangster boss. Ayaw ni Midu na sundin ni Taisang si Yongkap, kaya balak niyang tumawag ng pulis. Bago pa man niya magawa, itinulak ng gwardya ni Yongkap si Midu. Nang makita ito, sinuntok ni Taisang ang salarin at nagsimula ang away. Naharang ni Taisang ang bawat suntok, pero sa huli, napuno siya ng mga gwardya at di na kontrolado ang sitwasyon. Sinugod ni Mido ang mga gwardya dahil di niya tiniis, pero siya ang nasampal. Hindi na napigilan ni Taisang ang galit, kaya sinuntok niya ang mga gwardya na nanakit kay Mido. Natrauma si Mido sa nangyari, naalala niya ang insidente 7 taon na ang nakalipas. Natakot siya na baka mangyari ulit ang ayaw niyang mangyari. Pagkatapos ng gulo, pinagsisihan ni Kang Yi ang kanyang ginawa. Dapat sana'y napigilan niya ang emosyon sa mga sinabi ni Yongkap. Hindi na pinag-usapan ni Taisang, sa halip hiniling kay Kang Yi na makita agad si Jae-hee. Pagkatapos ng mahabang panahon, nagyakapan sina Kang Yi at Jae-hee sa kanilang pagkikita. Sa sobrang emosyon, hindi napigilan ni Jae-hee ang kanyang luha. Nagkwentuhan silang dalawa tungkol sa mga masasayang karanasan. Kinabukasan, ipinakilala si Jae-hee bilang bagong direktor ng Golden Tree. Nagulat si Mido nang malaman niya ito. Nagulat din si Jae-hee nang makitang nagtatrabaho si Mido sa Golden Tree. Hindi inasahan ni Mido na muling makasama si Jae-hee bilang katrabaho. Nagkunwari silang hindi magkakilala sa harap ni Taisang at iba pang empleyado. Ginamit ni Jae-hee ang pagkakataon para makasama ang dalaga ng mas matagal. Sa huling pagkikita, di nasabi ni Jae-hee kay Mido ang kanyang mga plano. Bumalik si Jae-hee sa South Korea at nagtrabaho sa kumpanya ni Taisang. Kahit mataas ang tsansa sa ibang kumpanya, pinili niya ito para sa utang na loob. Tila hindi makapaniwala si Mido nang marinig ang pahayag na iyon. Isa itong pagkakataong hindi inasahan ni Jae-hee na mangyayari sa buhay niya. Hindi lang pala siya ang nakatanggap ng scholarship mula kay Taisang. Samantala, tinupad ni Taisang ang pangako na ipagkain si Sungju. Inaasahang romantiko, nadismaya si Sungju nang hindi lang siya ang inimbitahan. Naroon din sina Janggi at Donggu. Noon, pinilit ni Sungju magmukhang maayos para di makagambala. Pauwi na, may nakitang pares ng singsing si Sungju sa kotse ni Taisang. Sa puso niya, umaasa siyang para sa kanya ang magagandang singsing. Nalungkot at nagalit si Sungju nang maisip na wala siyang pag-asa kay Taisang, kahit di nagbago ang nararamdaman niya. Walang saysay kay Sungju ang magmakaawa ng pag-asa, dahil di ito ibibigay ni Taisang. Buong-buo nang ibinigay ng lalaki ang puso niya kay Mido. Handa pa si Taisang gumawa ng kahit ano para sa babae, pati magpiano. Nalaman niya kay Mrs. Sunhai na gusto ni Mido ang lalaking marunong tumugtog nito. Sa simula, masigasig si Taisang sa paghawak ng bagong bilang piano. Gayunpaman, ang bagay ay nagpaalala sa kanya ng kanyang ina na nagpakilala kay Taisang sa piano. Matagal nang hindi nakita ni Taisang ang kanyang ina at hindi niya ito hinanap, ni siya man ay hinanap nito. Hindi alam ni Taisang. Nagbukas ng maliit na tindahan ang kanyang tunay na ina para mabuhay. Si Mrs. Hongja ay tumanda ng puno ng panghihinayang. Ayaw niyang makilala siya ni Taisang dahil nahihiya siya sa kanyang nakaraang mga pagkakamali. Ang presensya ng tiyuhin ni Taisang ay lalong nagambala sa buhay ni Mrs. Hongja. Hiniling sa kanya na huwag sabihin kahit kanino ang kinaroroonan nito. Kung ipipilit niyang sabihin kay Taisang,
si Mrs. Hongjia ay hindi mag-aatubiling patayin siya. Si Mrs. Hongjia napagtanto na hindi alintana ni Bakok siya dahil pera lang ang gusto ni Brio. Tinuring ni Bakok si Taesang na ngayon ay matagumpay bilang isang cash cow. Hindi pinansin ang babala ni Mrs. Hongjia. Isang araw ay pumunta siya sa opisina ng Golden Tree para makita ang pamangkin. Sa kabutihang palad, wala si Taesang noon dahil kasama niya ang pamilya sa katapusan ng linggo. Inanyayahan niya itong pumunta sa bayan, ipinakita ang bahay, paaralan, at mga dating puntahan. Noon, si Taesang ay isang napakamasayang tao. Marami siyang kaibigan at laging may perpektong marka sa bawat asignatura. Inakala ni Taesang na ang buhay niya ay susunod sa kanyang mga inaasahan. Ngunit sa katotohanan, dumaan siya sa matitinding pagsubok at lumala ang lahat nang mawala ang kanyang ina at kapatid. Isang araw, umalis si Mrs. Hongjia kasama ang kanyang minamahal at di nagtagal, nawala ang kapatid ni Taesang. Naniniwala si Taesang na muling makikita niya ang kanyang kapatid. Sa kanilang paglalakbay, napansin ni Taesang na masama ang loob ni Mihyun-oh. Tinanggihan ng dalaga ang singsing dahil hindi pinag-usapan ni Taesang ang nangyari noong nakaraan. Natakot si Mihyun-oh nang makitang marahas na binugbog ni Taesang ang binata. Nag-aalinlangan siya at hindi komportable sa kanilang relasyon. Sa halip na pag-usapan, lalo lang nagalit si Taesang dahil hindi niya maintindihan si Mihyun-oh. Alam niyang pinilit lang si Mihyun-oh na makipagrelasyon sa kanya. Ibinaba ni Taesang ang kanyang ego para humingi ng tawad sa marahas na ginawa sa harap ni Mihyun-oh. Isinuot niya ang isang singsing at ibinigay ang isa pa kay Mihyun-oh. Binigyan ni Taesang si Mihyun-oh ng kalayaan sa paggamit ng singsing. Nakaramdam ng guilt si Mihyun-oh sa pagkakita lang sa masamang side ni Taesang. Kinabukasan, ginamit ni Mihyun-oh ang singsing bilang pendant ng kwintas. Gumaan ang loob ni Taesang nang makitang suot ni Mihyun-oh ang singsing, lalo't may problema sa opisina. Kumalat pala sa internet ang video ng away ni Taesang at Iron Cap. Dahil dito, binawi ng mga investor ang kanilang pondo. Buti na lang, may CCTV na nagpakita ng tauhan ni Iron Cap na nagtulak kay Mihyun-oh. Magagamit ito bilang ebidensya na sila Iron Cap ang nagsimula ng gulo. Nalaman ni Jae-hye sa mga empleyado ang dahilan ng away. Nagalit si Kang dahil ininsulto siya ng Iron Cap. Hindi pa rin alam ng mga empleyado na kapatid ni Jang-gi si Jae-hye. Lalo pang naging curious si Jae-hye kung bakit nakulong si Jang-gi. Mabigat sa loob, ipinaliwanag ni Taesang na iniligtas ni Jang-gi ang buhay niya. Naisip ni Jae-hye na binabayaran ni Taesang ang utang na loob sa pag-aaral ni Jang-gi. Itinanggi ito ni Taesang dahil kapatid ang turing niya kay Jang-gi at tapat ang tulong. Samantala, nakipagkita si Jang-gi sa Iron Cap nang hindi alam ni Taesang. Gusto niyang ayusin ang problema ng mahinahon para hindi maapektuhan ang kumpanya. Inudyukan ng Iron Cap ang maikling pasensya ni Jang-gi para magkaroon ng gulo. Nanatiling kalmado si Jang-gi nang bantaan ng Iron Cap na sasabihin kay Jae-hye. Ayaw ni Jang-gi na masira ang pangarap ni Jae-hye dahil sa kapatid niyang dating preso. Nakiusap din si Jang-gi sa Iron Cap na huwag nang guluhin si Taesang. Gusto niyang itigil ang hindi pagkakaunawaan at maghiwalay na sila. Samantala, nais ni Mido itago ang relasyon nila ni Taesang sa mga empleyado. Ngunit gusto ni Taesang ipakilala si Mido kay Jang-gi. Una, tumanggi si Mido sa imbitasyon ni Taesang, pero pumayag din siya kalaunan. Sa bandang huli, malalaman din ni Jang-gi ang tungkol sa kanilang relasyon. Inisip muli ni Taesang ang pagtanggi ni Mido at hindi na niya inimbitahan sa party. Nag-alala siya na baka hindi komportable si Mido, kaya nag-isang pumunta na lang siya. Lalo itong nagpabagabag kay Mido dahil itinatago niya ang lahat. Kinabukasan, muling bumisita si Tito Biko sa Golden Tree Company. Kunwari nagmamalasakit siya, pero sawang-sawa na si Taesang sa kanya. Lalo pang nainis si Taesang nang banggitin ni Tito Biko ang kanyang ina. Handa si Tito Biko na hanapin si Ging Hongjia kung gagantimpalaan siya ni Taesang. Wala siyang pera noon dahil natalo siya sa sugal. Tumanggi si Taesang dahil nasasaktan pa rin siya sa alaala ng kanyang ina. Pinakiusapang huwag nang magpakita si Tito Biko, pero lalo itong nagalit.
Nagsalita si Tito ng may banta at hindi napigilan ni Taesang ang emosyon. Agad namang inaliw ni Mido si Taesang na hindi nasa mabuting kalagayan. Inanyayahan niya ang lalaki sa night market para mag-enjoy doon. Nang kumalma si Taesang, tinanong ni Mido tungkol kay Tito Baekho. Nag-aalala si Mido pero naiintindihan kung di pa handa si Taesang mag-usap. Si Jae-hee ipinakilala kay Sami-hyun, anak ng conglomerate na nag-away kay Mido. May magandang plano lang si Sang tungkol dito. Nagkunwaring masigla si Jae-hee, pero nahalata ni Sang ang pagpapanggap. Alam ni Sang na umaasa pa rin si Jae-hee kay Mido. Hindi sumuko si Jae-hee sa pagtanggi ni Mido. Ginawa niya lahat para mapalapit, bumili pa ng magandang sapatos. Bago maibigay ang sapatos, nagbago mood ni Jae-hee dahil sa chismis. Narinig ni Jae-hee ang masamang chismis mula sa mga tao sa Golden Tree. Natatakot sila kung empleyado si Jae-hee dahil dating bilanggo siya. Ang palagay na iyon ang nagpapanaginip kay Jae-hee buong araw. Nag-aalala, nalulungkot at galit siya ng sabay, di alam ang gagawin. Sa sandaling iyon, kailangan ni Jae-hee ng makakausap. Naisip ni Jae-hee si Mido na sa tingin niya'y makakaunawa sa kanya. Ngunit di sumagot ang dalaga, kaya nagpasya siyang pumunta sa bahay nito. Di inaasahan, nakita ni Jae-hee si Mido at iba na naglalambing. Tila tumigil ang kanyang puso, di makapaniwala sa nakita. Ang katotohanang iyon ay parang paulit-ulit na sumaksak sa puso ni Jae-hee. Umuwi siya na may halong emosyon. Kung iba ang nakita niya kasama ni Mido, di sana ganito kasakit. Ngayon, ang mga dating salita ni Mido ay parang latigo. Di rin sigurado si Jae-hee kung tunay ang saya ni Mido sa kanya. Umuwi si Jae-hee na malungkot, kaya nag-alala ang kanyang kapatid. Hindi direktang sinagot ni Jae-hee ang mga tanong ng kapatid. Sa halip, balak niyang pag-usapan ang pagiging malapit ni Kang-hee kay Taesang. Matapos ang matagal, oras na para ibunyag ni Kang-hee ang kanyang lihim. Nagsimula ang malapit niyang ugnayan kay Taesang nang magtrabaho siya sa moneylender. Napilitan si Kang-hee sa trabahong iyon dahil hindi siya nakapag-aral. Nakaugnay si Kang-hee kay Taesang dahil pareho silang walang masandalan. Habang tumatagal, naging malapit sila at naging pamilya na ni Kang-hee si Taesang. Dahil sa paliwanag ni Kang-hee, ayaw nang ipagkanulo ni Jae-hee si Taesang. Sinubukan niyang iwasan si Mido sa opisina. Kahit nagsorry si Mido sa pagkahuli, tila walang pakialam at hindi masigla si Jae-hee. Napansin ni Mido ang kakaibang kilos ni Jae-hee, pero hindi niya alam kung bakit. Pinagsisihan ni Mido na hindi sinagot ang tawag ni Jae-hee noong gabi. Laging sumusuporta si Jae-hee kay Mido, lalo na sa pangarap niyang mag-aral sa ibang bansa. Medyo gumaan ang loob ni Jae-hee sa welcome party para sa bagong rector. Nag-enjoy sila ni Mido, parang nangyayari ulit ang mga karanasan nila sa Hong Kong. Kinabukasan, tinanggihan ng mga investor si Taesang dahil sa kumalat na video ng away. Tinuring nila ang Golden Tree bilang kumpanyang may masamang reputasyon. Hindi rin makaasa ang Golden Tree sa mga utang mula sa bangko. Nagbigay si Yong-kap ng maling impormasyon para lalo pang siraan ang Golden Tree. Tila ubos na ang pasensya ni Taesang, pero hindi siya gagawa ng kapusukan. Haharapin niya si Yong-kap at banta niyang kakasuhan ito ng pangungurakot sa boss ng gangster. Patuloy na nagkaila si Yong-kap, pero may sapat na ebidensya si Taesang. Nanginig sa takot si Yong-kap dahil sa banta ni Taesang. Samantala, nahumaling si Miju sa inirekomenda ng kanyang kaibigan. Nagtatrabaho pala ang kaibigan ni Miju sa kainan ni Madam Hongja. Inimbitahan ni Miju ang barkada sa kainan at dumating din ang mga fans kaya napuno ang lugar. Nag-aalala si Madam Hongja dahil ayaw niyang mapansin ang negosyo. Nakita ni Sungjuk ang takot sa mukha ni Madam Hongja kaya agad siyang kumilos. Mahinahon niyang kinausap si Miju at hiniling na magbahagi sila. Minsan, sumama si Miju kay Madam Sonay para kumain doon. Pinuri ni Madam Sonay ang luto ni Madam Hongja, sinabing napakasarap, pero tila kakaiba ang ugali ng babae.
Bigla na lang dumating si Tito Biko at gumawa ng gulo. Nainis si Madam Hongja at naghagis ng pera sa manggugulo. Nang makita ito, naawa si Madam Sonay. Sinabi naman ni Kengi kay Taisang na may girlfriend yata si Jahi. May nakita si Kengi na sapatos ng babae sa kwarto ng kapatid niya. Hinala ni Kengi, regalo yon ni Jahi para sa girlfriend niya. Sa opisina, inaasar ni Taisang si Jahi tungkol dito. Paliwanag ni Jahi, nasira raw kasi ang sapatos ng girlfriend niya. Ginaya ni Taisang si Jahi, pero mali ang sukat ng sapatos na pinili niya para kay Mido. Hindi naging problema ang pagkakamali para sa dalaga. Tinanggap pa rin niya ang imbitasyon ni Taisang na magbakasyon sa labas ng bayan. Masaya si Taisang dahil ngayon ay malaya siyang makabiro at makatawa kasama si Mido. Hindi niya inakala na mangyayari ang ganitong sandali. Lagi niyang hinangad na magkaroon ng babaeng makakapagpalimot sa kanya ng nakaraan. Naisip ni Taisang na oras na para pag-usapan ang kasal. Handa siyang mag-propose kay Mido, at nang marinig ito, tinago ni Mido ang kanyang gulat. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang sinabi ni Taisang. Alam ni Mido na magiging mabuting asawa si Taisang, pero hindi pa siya handang sumagot. Marami pa siyang gustong gawin bago magpakasal. Gusto niyang maging handa sa isip kapag dumating ang araw na iyon. Sa kabilang banda, nagalit si Yongkap sa huling banta ni Taisang. Gulong-gulo ang buhay niya at wala siyang maaasahan. Tinawagan ni Yongkap si Seongju pero tumanggi siyang sumama. Dahil sa inis, inanyayahan ni Yongkap si Dongku na uminom. Tulad ni Seongju, tumanggi rin si Dongku sa imbitasyon. Nag-iisip pala si Dongku ng paraan kumita dahil nalugi sa stock market. Humingi siya ng tulong kay Janggi para mangutang kay Taisang. Galit si Janggi kay Dongku dahil di natuto sa mga pagkakamali. Nabigatan si Dongku bilang breadwinner ng pamilya. Mahirap lang siya mula probinsya, walang pinag-aralan. Nadama ni Dongku na di pinahalagahan ni Taisang ang katapatan niya. Nang nakulong si Janggi, si Dongku lang nagsilbi, pero di binigyan ng magandang bahay. Handa si Janggi ipagpalit ang bahay para hindi maging walang utang na loob si Dongku. Sa halip na sumuko, lalo pang naging mapaghingi si Dongku. Kung alam lang niya na ganito ang magiging hantungan, mas pipiliin niyang pumalit kay Janggi noon. Samantala, binalak ni Seongju na magdala ng karne para kay Mrs. Hong para abalahin si Taisang. Nang bumisita sa bahay ni Taisang, nakita ni Seongju ang lalaking naghahanda para sa isang espesyal na bisita. Kumbinsido si Seongju na para kay Mido ang lahat ng ito, ngunit tila wala siyang pakialam. Pinili niyang ihain ang dala niyang pagkain para matikman agad ito ni Taisang. Ang lasa ay nagpaalala kay Taisang ng mga lutong bahay ng kanyang ina. Natuwa si Seongju nang makita si Taisang na kumakain ng may kasabikan. Kasabay nito, tumawag si Mido kay Taisang at sinadyang sumigaw si Seongju para marinig siya ni Mido. Mabuti na lang at hindi nag-alala si Mido at tinanggap ang imbitasyon ni Taisang. Kinabukasan, tinawag ni Taisang si Mido na heartbreaker. Sinigurado na niyang malinis ang kanyang bahay. Inayos din niya ang mga sangkap sa kusina para makapagluto ng masarap para kay Mido. Naghugas ng kamay si Mido para matulungan si Taisang sa pagluluto. Sa mesa sa kanluran, may nakitang pulseras ng babae nang di inaasahan. Dumating si Sanjiw para kunin ang nakalimutang pulseras. Naging awkward ang sitwasyon, pero mabilis itong binawasan ni Taisang. Mukhang nainis si Madeo dahil sinira ni Sanjiw ang sandali. Naghinalang mas malalim ang relasyon ni Taisang at Sanjiw. Sinabing wala silang relasyon, pero natuwa si Taisang sa selos ni Madeo. Pinatahimik ni Taisang ang selos sa pagtatanong tungkol sa pag-unlad ni Madeo. Sinabi ni Madeo na tinanggal sa trabaho ang kaibigan niyang nag-audition. Matagal nang gustong maging singer ng kaibigan, pero nahadlangan ng pera. Sinabi ni Taisang na pabaya yon at huwag tularan ni Madeo. Nahikayat si Madeo na sabihin ang tunay niyang pangarap. Akala siguro ni Taisang, pera lang ang hadlang sa pangarap ni Madeo. Sa katunayan, matagal ng pangarap ni Madeo na maging art director.
Lalo itong lumakas nang maglagay si Jihi ng poster ni Leju, ang idol na art director ni Meiju, sa harap ng bookstore. Inimbitahan din ni Jihi si Madeo sa isang seminar ni Leju. Sa sobrang tuwa, naiwan ni Madeo ang kanyang dream notebook sa bus. Napagtanto niya ito sa opisina, kahit gusto niyang ipakita ang autograph ni Leju kay Jihi. Agad-agad, pumunta si Madeo sa bus terminal para hanapin ang kanyang notebook. Isa-isa niyang sinuyod ang bawat bus doon. Nagulat si Madeo nang makita si Jihi, na natagpuan pala ang kanyang notebook. Lubos ang pasasalamat ni Madeo kay Jihi sa kanyang tulong. Hindi nila alam, narinig pala ni Taesang ang kanilang usapan. Mabilis na umiwas si Taesang, hindi inaasahan ang kanyang narinig. Hindi alam ni Taesang na ganoon kalapit si Madeo kay Jihi. Nag-aalala siya ng todo, kaya sumakit ang sugat sa likod niya. Nagtataka si Taesang bakit hindi siya hiningan ng tulong ni Madeo para hanapin ang dream notebook. Sigurado siyang may kinalaman ito sa nangyari sa opisina kanina. Sobrang nag-react si Taesang sa selos ni Madeo. Nasaktan din si Taesang nang akusahan siyang nagbigay ng maling pag-asa kay Sungju. Mukhang nagkamali siya nang todo nang sinigawan niya si Madeo nang hindi iniisip ang damdamin nito. Isang araw, nalaman na sinadyang ipakilala ni Jihi si Madeo kay Galiju. Ginawa ito ni Jihi para pasayahin si Madeo at buhayin muli ang mga pangarap niya. Naisip ni Jihi na oras na para aminin na kapatid niya si Kanghi. Nagsorry si Madeo sa pagsasalita ng masama tungkol kay Kanghi dahil sa kamangmangan niya. Hindi masamang tao si Kanghi. Nakulong siya dahil may sinagip siya. Kahit sino ay gagawin din iyon kung sila ang nasa posisyon ni Kanghi. Kinabukasan, inalok ni Jihi si Sungjun na mamuhunan sa Golden Tree. Pumayag si Sungjun na kumbinsihin ng ama kung ilibre siya ni Jihi ng pagkain. Hindi inaasahan, nakita ni Sungjun si Madeo. Binirahan niya ang babae sa harap ni Jihi. Ayon sa kanya, si Madeo ay mahirap, mayabang at tsismosa lang. Handa si Sungjun mamuhunan kung sisantihin si Madeo. Ngunit, tinanggihan ni Jihi ang kahilingan. Sa halip, ipinagtanggol ni Jihi si Madeo at kinasuklaman si Sungjun. Bigla, binuhusan ni Sungjun ng inumin ang mukha ni Jihi. Nang makita iyon, hindi na nahimik si Madeo. Kumuha siya ng pitsil ng tubig para ibuhos kay Sungjun. Hinangaan ni Jihi ang tapang ni Madeo. Kumbinsido siyang malakas at ambisyoso si Madeo. Kailangan lang ni Jihi magpatuyo bago ang pulong. Nag-alala si Madeo sa pulong at sinabi may interview siya sa Kalijo kasabay nito. Pangarap niya noon pa ang Kalijo at nag-apply siya bago pa magtrabaho sa Golden Tree. Tinulungan ni Jahi si Mid-u para sa interview. Nagdahilan si Jahi na may gawain si Mid-u para sa kanya. Labis ang ginhawa ni Mid-u pagkatapos ng interview. Noon, tinanggap si Mid-u at magsisimula sa susunod na buwan. Pero nag-aalangan siya dahil may utang kay Taesang. Sa kabilang banda, parang iniiwasan siya ni Mid-u. Tumanggi si Mid-u sa hapunan ni Taesang dahil kasama si Jahi. Ito'y dahil sa nakita niya si Sungju na inalis ang bendahe ni Taesang. Tinapos ni Taesang ang pagkakaibigan nila ni Sungju para kay Mid-u. Tinanggap ni Sungju ang desisyon pero galit din sa pagtrato sa kanya. Pagkaalis sa bahay ni Sungju, naghintay si Taesang sa bookstore. Balak niyang humingi ng tawad sa pagkabalisa ng dalaga. Sa huli, inamin ni Mid-o ang tungkol sa interview na ginawa niya. Humingi siya ng pahintulot kay Taesang na magtrabaho sa London. Gusto ni Taesang suportahan si Mid-o, pero takot siyang mawalay sa kanya. Kaya hiniling ni Taesang kay Mid-o na huwag nang umalis. Ayaw na niyang mabuhay na puno ng paghihintay tulad ng dati. Bukod dito, binalak na niyang mag-propose sa kanya. Nalito si Mid-o sa sinabi niya. Humingi siya ng oras para pag-isipan ito. Pakiramdam ni Mid-o hindi sila magkapareho ng isip ni Taesang. Para sa kanya, makasarili si Taesang at walang halaga ang pangarap niya, di tulad ni Jahae. Matapos mag-isip, desidido na si Mid-o na magtrabaho sa London. May utang siya kay Taesang pero ayaw niyang isuko ang ambisyon niya. Napagpasyahan ni Mid-o na tapusin ang relasyon nila ni Taesang.
Gusto niyang siya ang magpasya sa kanyang buhay. Mahirap man, kailangan ng sakripisyo para makamit ang ninanais. Nakakaramdam ng matinding guilt si Mid-O, pero matagal na niyang pangarap ang magtrabaho sa ibang bansa. Ayaw niyang palampasin ang magandang oportunidad. Nangako rin si Mid-O na babayaran niya ang kanyang mga utang kay Taesang. Si Taesang naman ay galit dahil hindi niya kailanman binanggit ang usapin ng utang. Naisip niya na sa buong panahong iyon, hindi talaga siya minahal ni Mid-O. Sa kabilang banda, bumalik si Tito Bicho sa Golden Tree para humingi ng pera kay Taesang. Sinabi niya na si Mrs. Hongjol ay nasa ospital at nangangailangan ng malaking halaga ng pera. Dahil dito, iginiit ni Kang Ki na siya sa atin ang sertipikong ibinigay ni Tito Bicho. Nag-aalala siya na peke ang sertipiko at balak lang ni Tito Bicho na linlangin si Taesang. Tama ang hinala ni Kang Ki, isa lang palang panlilinlang ng kanyang tiyuhin. Hinabol niya ang lalaki at nahuli ito sa isang dead-end na kalye. Nangako si Tito Bicho na sasabihin ang kinaroroonan ni Madam Hongjol kung bibigyan siya ng pera. Nabigo si Kang Ki dahil nagsinungaling sa kanya si Bicho. Si Tito Bicho'y pinagbantaan at binugbog hanggang napilitang dalhin si Kang Ki kay Madam Hongjol. Umiyak si Kang Ki, di maisip ang reaksyon ni Taesang kung malaman ang kalagayan ng kanyang ina. Naawa si Kang Ki sa buhay ni Taesang na patuloy na puno ng kahirapan. Gusto niyang magpakasal na si Taesang at patawarin ang ina para mamuhay ng payapa. Mahirap ang buhay ni Taesang kahit na mabait siyang tao. Nalaman din ni Dongko na palaging nagpapadala ng pera si Taesang sa kanyang ina sa nayon. Nabalitaan ni Sungjo na maaaring pumanaw na ang kapatid ni Taesang na si Taemin. Kinumpirma niya ito sa dating paaralan ni Taemin. Inamin ng paaralan na may nagsabing malapit kay Taemin ang nagbigay ng balita. Nalungkot si Sungjo dahil umaasa pa rin si Taesang sa pagbabalik ng kapatid. Nawalan siya ng pokus habang nagmamaneho at naaksidente. Si Yongkap ang unang tinawagan ni Sungjo. Inasikaso niya ang mga papeles at inihatid si Sungjo pauwi. Habang nag-aayos ng bahay ni Sungjo, nakita ni Yongkap ang larawan ni Taesang at Taemin noong bata pa. Inamin ni Yongkap na bumisita siya sa tindahan ni Jeongger Yang-ji at nakakita ng sulat na iniwan ni Sungjo. Gagawin ni Yongkap ang lahat para sa babaeng mahal niya, pati na ang pagsira sa pamilya ni Taesang. Tinutulan ito ni Sungjo. Sa halip, balak ni Yongkap humanap ng magpapanggap na kapatid ni Daesang. Mukhang gusto niyang maghiganti dahil sinira ni Daesang ang kanyang dangal bilang lalaki. Sa kabilang banda, sinabi ni Mido sa pamilya niya ang plano niyang mag-abroad. Pumayag ang kanyang ama, pero tutol na tutol ang kanyang ina. Hiniling kay Mido na isipin ang nararamdaman ni Daesang. Lahat ng meron si Mido ngayon ay dahil din sa tulong ng lalaking iyon. Lalo pang tumindi ang pag-aalinlangan ni Mido na umalis, lalo na't may payo mula sa kaibigan. Nabasa rin ni Mido ang quote ni Daesang sa pisara tungkol sa takot sa paghihiwalay. Ipinahayag ni Mido ang kanyang mga agam-agam kay Daesang. Sa hindi inaasahan, naghanda si Daesang ng proposal para sa kanya. Pinayagan ni Daesang si Mido na umalis ng 2 taon. Gusto niyang bumalik ang mahal niya para pakasalan siya. Dahil dito, gumaan ang loob ni Mido at nakaalis ng walang alalahanin. Kinabukasan, umalis si Mido para sa business trip kasama sina Daesang at Jahi. Nang makita ang sirasirang sapatos ni Mido, si Mrs. Son Ai ay hiniling kay Mido na gumamit ng ibang pares. Ayaw gamitin ni Mido ang sapatos na bigay ni Jahi para iwasan ang issue. Nang hindi alam ni Mido, inilagay ni Mrs. Son Ai ang sapatos sa kanyang maleta. Sa biyahe, inamin ni Daesang na sila na ni Mido. Nagkunwaring gulat si Jahi kahit matagal na niyang alam ito. Habang nagpapahinga, tinawagan si Mido na kinansela ang trabaho niya sa Keliju. Gusto ni Mido ng paliwanag dahil walang paunang abiso. Hinalan ni Mido na gawa ito ni Daesang dahil nakita niya itong pumasok sa Keliju. Labis na nalungkot si Mido at hindi maampat ang kanyang pag-iyak. Balak ni Jahi na pasayahin si Mido sa paglagay ng bulaklak sa harap ng silid niya. Nang mapag-isipan, ayaw niyang magdulot ng hindi pagkakaunawaan kaya kinansela niya ang plano. Bigla, binuksan ni Mido ang pinto habang kukunin na ni Jahi ang mga bulaklak na dala niya. Iniabot ni Jahi ang mga bulaklak kay Mido at inaliw siya para hindi na malungkot. Nang isasara na ni Mido ang pinto, biglang pumasok si Jahi at hinalikan siya. Sinubukang kumawala ni Mido kay Jahi nang biglang tumunog ang doorbell ni Mido mula kay Daesang.
Nanginig sa takot sina Mido at Jahi at hindi sumagot sa mga sinabi ni Daesang sa labas ng pinto. Pagkaalis ni Daesang, agad pinabalik ni Mido si Jahi sa kanyang silid. Ngunit bigla, binuksan ni Jahi ang pinto nang lumabas si Daesang sa kanyang silid. Kinabahan, sinabi ni Jahi na kukuha lang siya ng bote ng alak sa kanyang silid. Walang hinala si Daesang. Pagbalik sa silid, nakaramdam ng guilt si Jahi sa kanyang ginawang kalokohan. Kinabukasan, papunta sa meeting, nakita ni Daesang ang lumat gasgas na sapatos ni Mido. Hiniling niya na magsuot ng ibang sapatos bilang paggalang sa mahalagang kliyenteng darating. Napansin ni Jahi na suot ni Mido ang sapatos na bigay niya. Di dumating ang kliyente, kaya si Jahi ang tumawag kay Sungjo. Nagalit si Jahi dahil dinala ni Sungjo ang kliyente sa ibang lugar. Nagdahilan si Sungjo na di na siya kasosyo ni Daesang. Ang mga dumating na investor ay bahagi raw ng kanyang network. May karapatan daw si Sungjo kunin ang mga ito dahil magkakompetensya na sila. Mahinahon ito ng Daesang, di tulad ni Jahi na emosyonal sa personal na usapin sa negosyo. Naintindihan ni Jahi na nasaktan si Sungjo dahil sa hindi nagbunga na pag-ibig. Pinilit ni Jahi na makipagkita kay Sungjo kahit ipinagbawal ni Daesang. Alam ni Sungjo na gusto ni Jahi si Mido kaya di dapat tulungan si Daesang. Mas kamumuhian ni Jahi si Daesang kung alam niya ang totoo tungkol kay Kang Hee. Nang maalala niya yon, sobrang galit si Jahi. Sa totoo lang, pinagsisihan ni Sungjo ang paghihiganti kay Daesang. Gusto lang niyang maramdaman ni Daesang ang sakit na naranasan niya. Tinanong ni Mido ang tungkol sa pagbisita ni Taesang sa Kaliju office. Pinaliwanag ni Taesang, pero tila handang sumunod na lang si Mido sa kanya. Nang gabing yon, balak humingi ng tawad si Taesang sa nangyari kanina. Pagbisita sa bahay ni Mido, nakita ni Taesang na halos gumuho na ang atik. Inanyayahan ni Taesang ang pamilya ni Mido na tumira sa kanya hanggang matapos ang pagkukumpuni. Pumayag ang lahat maliban sa ama ni Mido. Hindi siya makumbinsi dahil di niya mapatawad ang mga dating pagkakamali ni Taesang. Naintindihan ni Taesang na mabigat ang kanyang pagkakamali, kaya di siya karapat-dapat patawarin. Samantala, habang naglilinis, nakita ni Kang Hee ang larawan ni Mido sa computer ni Jahi. Napansin din niya na suot ni Mido ang sapatos na bigay ni Jahi sa gintong puno. Sinabi ni Kang Hee kay Jahi na tigilan ang pagkagusto kay Mido. Di maganda kung magkasundo sina Jahi at Taesang dahil lang sa babae. Hinamon naman ni Jahi si Kang Hee na sabihin kung bakit siya nakulong. Nangako si Kang Hee na sasabihin niya ang totoo kay Jahi balang araw. Binalak ni Kang Hee na anyayahan si Jahi uminom sa bahay ni Taesang. Unay tumanggi si Taesang dahil kasama na niya ang pamilya ni Mido. Pero nagpumilit si Kang Hee at gusto niyang ipakilala sila. Nagulat si Jahi dahil unang beses niyang pumunta sa bahay ni Taesang. Naging awkward ang sitwasyon sa pagitan nila ni Mido. Nang gabing iyon, tinawagan si Mido ni Kaliju, nag-alok ng trabaho sa New York. Nakuha ni Kaliju ang rekomendasyon mula kay Jahi na humiling ng kontrata para kay Mido. Akala ni Kaliju si Jahi ang boyfriend ni Mido dahil tila pursigido sa kahilingan. Kung tatanggapin ni Mido ang alok, babalik si Jahi sa trabaho sa Hong Kong. Medyo nagulantang si Mido nang marinig ang balita. Gusto niyang pigilan si Jahi, pero alam niyang malaking pagkakamali ito. Dahil dito, niyakap ni Jahi si Mido ng mahigpit. Hindi nila mapigilan ang matinding damdamin para sa isa't isa. Habang malapit na silang gumawa ng bawal, biglang dumating si Taesang. Pinaliwanag ni Jahi na tinutulungan lang niya si Mido sa paglagay ng frame. Medyo naghinala si Taesang, lalo na't nakita ang bahagyang gusot na damit ni Jahi. Gayunman, pinigilan niya ang sarili na magtanong kung ano talaga ang nangyari. Kinabukasan, nakumpirma ang hinala ni Taesang nang makita ang polo ni Jahi sa kanyang silid. Nakaramdam siya ng kahangalan dahil di napansin ang tanda ng espesyal na ugnayan ni Mido at Jahi. Sa matinding galit, pinunit ni Taesang ang polo ni Jahi. Nang makita si Mido, sinubukan ni Taesang na kontrolin ang kanyang damdamin. Hindi niya binanggit ang relasyon ni Mido kay Jahi. Pakiramdam niya ay hindi naging masaya si Mido sa buong panahong iyon. Nang hindi alam ni Mido, nagpadala si Taesang ng punit na polo kay Jahi. Nanginig ng husto si Jahi, nang malamang natuklasan na ang ginawa nila ni Mido.
Agad na nagpadala ng mensahe si Jahi kay Midu tungkol dito. Nag-alala siya na baka may gawin si Taesang, pero inanyayahan lang nito si Midu pumili ng kasal na damit. Gusto pala niyang pabilisin ang kasal dahil ayaw niyang mawala si Midu. Walang basehan ang alalahanin ni Jahi, pero pinili niyang bumalik sa Korea para kausapin si Taesang. Inamin ni Gyahi na nagustuhan niya si Midu mula nang magkita sila sa Hong Kong. Ayon kay Gyahi, hindi bagay si Midu kay Taesang. Dapat kasama ng babae ang kapantay niya at kaparehong pananaw. Kung talagang mahal ni Taesang si Midu, dapat handang pakawalan siya. Kumbinsido si Taesang na may gusto si Midu sa kanya, pero di sigurado si Gyahi. Naniniwala si Gyahi na nananatili lang si Midu para gumanti ng utang na loob. Nakalimutan na ni Taesang yung insidente ng naiwan na polo ni Gyahi sa kwarto niya. Si Gyahi ang pinakaimportante, kaya wag dapat magkagalit sila. Pero mas naging mapanghamong si Gyahi kay Taesang para suportahan si Midu. Pagkatapos makipagkita kay Taesang, dumaan si Gyahi sa bookstore ni Midu. Di inaasahan, nandoon si Midu at niyakap siya ni Gyahi ng mahigpit. Hindi niya mapigilan ang pag-aalala sa dalaga. Inamin ni Gyahi na sinabi niya ang lahat kay Taesang. Pinagsisihan ni Midu ang ginawa ni Gyahi na makasasama lang sa kanya. Umaasa si Midu na titigil si Gyahi dahil ayaw niyang traidorin muli si Taesang. Bigla na lang dumating ang taong pinag-uusapan nila. Tumanggi si Gyahi nang sinabihang umalis. Gusto pa niyang pag-usapan ang relasyon nila sa harap ni Taesang. Matapos magmakaawa si Midu, pumayag si Gyahi na magtago sa itaas. Bago umalis kasama si Taesang, sinundan ni Midu si Gyahi paakyat. Binalaan ni Midu si Gyahi na umalis pagkaalis ng kotse ni Taesang. Niyakap ni Gyahi si Midu nang may pagsisisi. Dapat pala'y nilakas loob niyang kilalanin si Midu noon pa. Di nila alam, nakita pala ni Taesang ang nangyari. Nagulat sina Midu at Gyahi, pero nakapagpaliwanag pa rin sila. Walang imik, hinila ni Taesang si Midu at sinapak si Gyahi. Dinala ni Taesang si Midu pabalik sa bahay niya. Patatawarin sana niya ang nangyari, pero ayaw na niyang makinig kay Midu. Nag-aalala si Taesang na masasaktan siya sa mga salitang yon. Sa kabilang banda, natatakot din si Midu sa kanyang kapalaran. Hindi niya alam kung gaano katagal niya matitiis ang sitwasyon. Nang buong tapang, inamin ni Midu ang kanyang damdamin para kay Gyahi. Binaliwala ito ni Taesang dahil gusto niyang siya lang ang mahalin ni Midu. Inamin naman ni Midu kay Gyahi na sinabi niya kay Taesang ang tungkol sa kanya. Nagalit si Gyahi dahil sinuway niya ang kanyang mga utos. Parang nasayang ang sakripisyo ni Gyahi kung ganoon lang ang magiging hantungan. Ngunit naawa rin siya nang makitang nagdurusa si Gyahi. Di alam ni Gyahi, tinanong niya si Seungju tungkol sa nangyari 7 taon na ang nakalipas. Kasama si Yongkap, binaligtad nila ang katotohanan at sinisi si Taesang. Ginawa ito ni Seungju para sirain si Taesang at protektahan si Priya. Mabuti na lang at hindi agad naniwala si Gyahi sa kanilang mga salita. Nang wala si Taesang sa bahay, dumalaw si Gyahi kay Midu. Sa huli, nabigo ang balak ni Gyahi na tumakas kasama si Midu. Ayaw ni Midu na malagay sa panganib si Gyahi dahil hindi ito palalampasin ni Taesang. Hindi nila napansin na nakuha pala sila sa kamera ni Taesang na naka-on pa. Pagdating sa bahay, nalaman ni Taesang na nakalimutan niyang patayin ang kamera. Pinanood ni Taesang ang naitala sa kamera. Di inaasahan, nakita niya ang video ng pagkikita ni Midu at Gyahi. Labis na nasaktan si Taesang, hindi na niya mapigilan ang sarili. Nagwala si Taesang matapos mapanood ang video. Si Midu, na nakarinig sa kanya mula sa kwarto, natakot. Nagkunwari siyang tulog nang pumasok si Taesang sa kanyang silid. Nagpakalma si Taesang sa pamamagitan ng mabilis na pagmamaneho. Bigla, pumutok ang gulong ng kotse, nawalan ito ng balanse, mabutit mabilis na nagpreno si Taesang. Hindi siya tumama sa barrier. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng matinding trauma kay Taesang. Nagpasya siyang manatili sa villa sa probinsya at putulin ang komunikasyon para sa kapayapaan. Hinahanap siya ng lahat sa opisina, kasama si Geom Janhee. Tinanong niya si Midu tungkol kay Taesang, pero walang alam ang opisyal.
Sinabi ni Janhee kay Mid-u na lumayo at huwag laruin ang damdamin ni Taesang. Nasaktan si Mid-u dahil sinubukan niyang maging tapat kay Taesang. Ngunit hindi pa rin lubos na maibigay ni Mid-u ang puso niya kay Taesang. Mukhang nakahanap siya ng ginhawa kay Janhee. Pagdating sa bahay, pinagalitan ni Janhee si Janhee sa kanyang pabaya. Matigas pa rin si Janhee. Alam na aalis siya sa Golden Tree pagkatapos ng deal. Matapos maghanap sa lahat ng dako, natagpuan din ni Janhee si Taesang. Nag-aalala siya kay Taesang, pero ipinakita ng lalaki na ayos lang siya. Di sinasadya, nakita ni Janhee ang kamera ni Taesang habang naglilinis. Pinatugtog niya ang recording sa loob, na nagsimula sa pagbubuhos ng damdamin ni Taesang para kay Mid-u. Lubhang nagulat si Janhee sa huling bahagi ng recording. Hindi niya napigilan ang galit nang makita ang video ni Mid-u kasama si Janhee. Tila nabigla si Taesang matapos mapanood ang recording na yon. Pagkatapos, sinisi ni Kanji sina Janhee at Mid-u sa lahat ng nangyari. Nang gabing iyon, dumalo si Taesang sa pagpupulong kasama ang pamilya ni Mid-u sa restaurant para sa mahalagang usapan. Nagpasya si Taesang na lumayo sa Seoul at pinayagan ang pamilya ni Mid-u na tumira sa kanyang bahay pansamantala. Binanggit din ni Mid-u na ipinagpaliban niya ang kasal kay Taesang para sa alok ng gitugol. Hindi tulad ng dati, pinayagan ni Taesang si Mid-u at malapit nang magbitiw sa trabaho. Ayaw ni Taesang na maging halimaw na pumipigil kay Mid-u magpakailanman. Mas mabuti ito kaysa isipin ni Mid-u ang iba habang kasama siya, sa palagay niya. Nang habulin ni Mid-u si Taesang para ibalik ang singsing. Hiniling ni Taesang na ibenta na lang ito dahil di na niya kailangan. Inisip niyang tapos na ang utang ni Mid-u, kaya wag nang mag-alala. Kung tatanungin, gusto ni Taesang na mawala na lang si Mid-u sa mundo. Hindi pa siya nakaramdam ng ganito. Mas mabuti pa noon bago niya nakilala si Mid-u. Kahit anong buti ng ginawa ni Taesang, masama pa rin siya para kay Mid-u. Nakaramdam ng kahihiyan si Taesang, parang wala nang saysay ang buhay niya. Araw-araw, lalong nanghihina si Taesang at tila hindi na nag-aayos. Nakita ni Kangi si Taesang na parabang nawala na ang sarili. Ayaw niyang ganito si Taesang. Nangakong ibabalik ang lahat sa dati. May masamang binabalak si Kanji para kay Mid-u. Nagbanta siyang ikalat ang video ni Mid-u at Janhee. Kung ayaw niyang mangyari yon, kailangan ni Mid-u ipaliwanag ang lahat. Inayos ni Kangi ang pagkikita sa liblib na lugar para tamaan si Mid-u ng patago, di inaasahang doon mabubunyag ang lahat. Dumating si Mid-u sa napagkasunduang lugar ng gabi na, hinanap ang bahay na binanggit ni Janhee, ngunit hindi ito nakita. Pinatay ni Janhee ang telepono kaya tinawagan ni Mid-u si Taesang. Hindi sumagot si Priya at nang tumalikod si Mid-u, may kotse na mabilis na lumapit sa kanya. Binangga ng kotse ni Janhee si Mid-u kaya't naihagis ang kanyang katawan. Agad tumakas si Janhee nang mapansin ang isa pang kotse sa malapit. Nang mabalitaan ang aksidente ni Mid-u, nagmadaling pumunta si Taesang sa ospital. Labis na nababalisa, galit ang ama ni Mid-u at inakusahan si Taesang na umupa ng kriminal para saktan ang anak. Kung may mangyari kay Mid-u, si Mr. Kyung-wook ay hindi mag-aatubiling kitlin ang buhay ni Taesang. Bigla, naisip ni Taesang na malamang si Janhee ang may gawa nito. Naalala niya ang huling sinabi ni Janhee tungkol sa pagbabalik sa dati bago dumating si Mid-u. Sabik na naghintay ang pamilya ni Taesang at Mid-u, at si Janhee rin ay hindi maitago ang pag-aalala. Pagkabawi ng malay ni Mid-u, agad silang nagtungo ni Taesang sa recovery room. Ang unang ginawa ni Mid-u ay mahigpit na hawakan ang kamay ni Taesang. Hindi na maalala ni Mid-u ang mga pangyayari kagabi at hindi man lang niya nakilala si Janhee. Ayon sa doktor, nawalan ng panandali ang memorya si Mid-u at maaaring gumaling sa ilang buwan. Kailangan ni Mid-u magtuon sa pagbawi ng kanyang binting paralisado dahil sa dislocated joint. Nag-aalala si Mid-u na ang paralysis sa kanyang binti ay tumagal o maging permanente. Inanyayahan ni Taesang si Mid-u sa bakasyon kasama ang pamilya para pasayahin siya. Nang banggitin ni Taesang ang Hong Kong, hindi na maalala ni Mid-u na napuntahan niya ito.
Ang sira-sirang telepono ni Midu matapos ihagis ay kalaunan ay naayos. Nakita ni Midu ang maraming tawag kay Changi noong gabi ng aksidente, kaya tumawag siya pabalik. Noon, tinanong ni Midu kung bakit niya tinawagan si Changi, pero wala raw alam ang diwata. Umasa si Midu na makakatulong ang impormasyon mula kay Changi para maalala o mahanap ang salarin. Sinabi ni Taisang kay Midu na huwag pilitin alalahanin lahat dahil baka makaapekto sa kanyang kalusugan. Nang di alam ni Midu, binura ni Taisang ang tawag ni Changi sa kanyang telepono. Samantala, patuloy pa rin si Changi sa pagbabalik ng alaala ni Midu. Binumbarda niya si Midu ng tanong at ipinakita ang mga larawan nila noon. Hindi komportable si Midu at sinabi kay Taisang na paalisin si Changi. Pinatuon si Changi sa negosyo sa Hong Kong habang si Taisang ang mag-aalaga kay Midu. Biglang inakusahan ni Changi si Taisang bilang salarin ng hit and run na itinanggi nito. Lalong lumakas ang hinala ni Taisang kay Changi. Agad-agad, inamin ni Changi ang lahat ng kanyang ginawa. Ginawa niya to dahil di niya kaya makitang nasasaktan si Taisang at nagpasalamat si Changi na di naalala ni Midu si Jahi. Pwedeng bumalik ang lahat sa gusto niyang kaayusan. Tatahimik si Taisang pero dapat mag-ingat si Changi kasi iniimbestiga na ni Jahi ang may gawa. Samantala, nabalitaan ni Sungko na buhay pa pala ang kapatid ni Taisang. Nalaman na ang lalaki inampon ng isang negosyante sa Hong Kong nang di inaasahan. Ang negosyanteng yon ay posibleng mamumuhunan sa Golden Tree. Pagkatapos makipagkita kay Jahi, binisita ni Sungko si Midu sa ospital. Naguluhan si Midu kasi parang di niya kilala ang mukha ni Sungko. Ang pagbisita ni Sungko ay pwedeng magpagulo, lalo na kung may masabi siyang mali. Agad na pinaalis ni Taisang si Sungko sa ospital. Bigla, nalaman ni Sungko ang aksidente ni Midu noong nakaraang gabi. Hinala ni Sungko na utos ni Taisang kay Changi ang pagsuntok sa babae dahil nakita niya si Changi sa paligid na may kakaibang kilos. Nagalit si Taisang at gustong patahimikin si Sungko para hindi ito magsalita ng pabaya. Pero hindi nila alam, narinig ng ama ni Midu ang buong usapan nila. Pagkalabas sa ospital, inimbitahan ni Taisang si Midu na magbakasyon. Nasarapan siya sa sariwang hangin kahit na kailangan niyang gumamit ng wheelchair. Habang nagpapahinga si Midu sa tuktok, biglang dumating si Changi. Hindi mapatawad ni Changi ang pagtataksil ni Midu kay Taisang at pakikipagrelasyon kay Jahi. Naniniwala si Changi na nagkukunwari lang si Midu na nawala ng alaala para sa susunod niyang plano. Hindi na niya hahayaang laruin ni Midu si Taisang ulit. Dinala si Midu sa mas mataas na lugar para hindi siya mahanap ni Taisang. Habang bumababa mag-isa, nawalan ng kontrol si Midu sa wheelchair at nadulas, nawalan ng malay. Nagising si Midu sa ulan at sinubukang umalis, pero hindi niya maigalaw ang mga binti. Naramdaman ni Midu na parusa ito sa pagtataksil niya kay Taisang. Samantala, nakilala ni Taisang si Chanyi nang balak niyang sunduin si Midu. Naghinala siya na may ginawa si Shani sa taong lubos niyang minamahal. Agad-agad na hinanap ni Taisang si Midhu sa lahat ng direksyon. Mabuti na lang at mabilis siyang natagpuan ni Taisang. Ngunit kakaiba, tila natakot si Midhu at patuloy na humihingi ng tawad. Kinabukasan, napansin ni Midhu na katabi niya natutulog si Taisang. Ipinaalala ni Midhu ang tungkol sa hangganan bago ikasal na binanggit sa biyahe kasama si Jahi. Napagtanto ni Taisang na talagang nabago ang alaala ni Midhu dahil sa sinabi nito. Naalala ni Taisang ang sabi ni Shani na nagkukunwari lang daw na paralisado at nawalan ng alaala si Midhu. Balak niyang patunayan ito sa kanyang sarili habang lumilipas ang panahon. Tulad ni Taisang, alam din ni Jahi na may itinatago si Midhu sa hindi pa malinaw na dahilan. Ipinagkatiwala ni Jahi kay Midhu ang isang poster na ilalagay sa kanyang silid kasama ng maikling mensahe. Pagkatapos ng pulong, nakita ni Jahi sina Taisang at Shani na seryosong nag-uusap. Naramdaman niyang may itinatago ang dalawa. Sa kabilang banda, napansin ni Midhu ang poster mula kay Jahi. Pagkabasa ng mensahe, agad inalis ni Midhu ang poster sa pader para hindi makita ni Taisang. Di inaasahan, nang abuti ng poster, natuklasan ni Midhu na gumagalaw na ang kanyang mga binti. Nakatayo rin siya ng matatag gaya ng dati.
hindi maipinta ang tuwa ni Midhu. Agad siyang lumabas nang tawagin ng kanyang ina sa sala. Kasabay nito, dumating ang ama ni Midhu para kausapin si Taisang. Inamin niyang narinig niya ang usapan nina Taisang at Sungju sa ospital. Hiniling ni Midhu kay Taisang na sumuko sa pulisya, pero pinigilan siya dahil naalala niya ang aksidente. Di inaasahan, nagbigay ng maling patotoo si Midhu nang tanungin ng pulisya. Sinabi ni Midhu na puti ang kotse na bumangga sa kanya, salungat sa pahayag ng saksi. Itim o kulay abo ang kotse na nakita ng saksi. Kinabukasan, nag-ayos si Midhu ng pagkikita kay Jahi sa isang parke. Sinabi niya sa salarin na huwag mag-alala at sinisi si Taisang. Hindi tapat si Midhu, sinabi na si Kanghi ang salarin para protektahan si Jahi. Samantala, hindi pa rin kontento ang ama ni Midhu sa testimonya ng anak. Tinanong niya si Jahi kung makakatulong siya malaman ang totoo tungkol sa salarin. Nang banggitin si Kanghi, labis na nabigla si Jahi. Nag-alala rin siya kung si Kanghi nga ang tunay na salarin. Nakumpirma ang hinala nang sabihin ng manager na nasa parking ang kotse ni Kanghi. Nakita ni Jahi na grabe ang sira ng kotse, parang bumangga ito ng malakas. Kinumpirma rin ito ni Sungju na nakita si Kanghi malapit sa lugar bago ang insidente. Samantala, tila marumi ang sapatos ni Midhu na parang may naapakan. Sinisiyasat ni Taisang ang bagay, kasama ang pagsuri sa TV footage mula sa lugar na binisita ni Midhu. Ipinakita ng footage na kakatapos lang makipagkita ni Midhu kay Jahi. Nang gabing iyon, naghanda si Taisang ng sorpresang pagdiriwang ng kaarawan para kay Midhu. Binigyan niya ito ng regalo na sapatos, at hiniling na lumapit sa kanya na suot ang bagong sapatos. Hindi napigilan ni Midhu ang paggigiit ni Taisang kaya sinunod niya ang hiling. Sa buong panahong ito, itinatago niya ang kanyang kalagayan para protektahan si Jahi. Ang mga salita ni Midhu ay lalong nagpakita ng lalim ng kanyang pagmamahal kay Jahi. Sa kawalan ng pag-asa, nagpasya si Taisang na pakawalan si Midhu at ibalik kay Jahi. Tinanggihan ni Midhu ang desisyon dahil gusto niyang manatili kay Taisang. Susubukan niyang mahalin si Breya. Ayaw ni Taisang na makitang nagdurusa si Midhu at nabubuhay sa kasinungalingan kasama niya. Samantala, nalaman ni Jahi na nag-embezzle si Donghu ng pera ng kumpanya para sa stock market. Inutusan si Donko na ibalik agad ang pera kung ayaw niyang makulong. Napilitan si Donko na umutang ng malaking halaga kay Yongkap dahil sa hirap ng sitwasyon. Nagreklamo si Yongkap kay Jahi tungkol kay Donko na laging paborito ni Taisang. Pasalamat ka't di ako nanay mo. Naapektuhan si Donko sa sinabi ni Yongkap. Nagbunsod ng galit kay Jahi. Matapang na hinamon ni Donko si Jahi na balak siyang isumbong kay Taisang at sa investigasyon. Nag-away ang dalawa. Hindi kaya ni Donko ang lakas ni Jahi na walang awang binugbog siya. Ayaw talaga ni Jahi ng ganitong gulo dahil parang kapatid niya si Donko. Aalis ako pag hindi ka nakinig. Nang nawalan ng ingat si Jahi, binato siya ng semento ni Donko. Hindi inasahan ni Donko na magiging ganito kalubha ang kalalabasan. Ayaw niyang masyadong masaktan si Jahi sa kanilang away. Hindi alam ni Donko ang gagawin, lalo na nang dumating si Taisang sa eksena. Sa sandaling iyon, tumakbo si Donko nang mabilis patungo sa kanyang pinagtataguan. Natagpuan ni Taisang si Jahi na walang malay, ang ulo'y puno ng sugat. Agad niyang dinala ang lalaki sa ospital para magpagamot. Nakalusot si Jahi sa kritikal na yugto, ngunit hindi pa nagigising mula sa koma. Sinabi ng doktor na maaaring magkaroon ng pinsala sa utak si Jahi. Nakarating din kay Jahi ang masamang balita tungkol sa kanyang kalagayan. Inakusahan si Taisang bilang salarin, ngunit patuloy niyang itinanggi ito. Hindi alam ni Taisang kung bakit nahulog si Jahi sa construction area. Kasalanan ko lahat. Lihim na tinago ni Donko ang kanyang pagkakasala at takot. Naalala ni Taisang ang sinabi ni Kangyi, ilang sandali ang nakalipas. Kung may mangyari kay Kangyi, dapat pumunta si Taisang sa bahay at buksan ang larawan ng lola. Doon, sumulat si Kangyi ng liham tungkol sa lihim na itinatago niya kay Jahi. Sa totoo lang, hindi pala kapatid na tunay ni Kangyi si Jahi.
Si Jahi ay anak ng isang negosyanteng taga Hong Kong na si Mr. Jimyong na nagkasala sa ama ni Rui Zhang. Ang kanyang pagkamakasarili ay nagdulot ng hirap sa buhay ni Jahi. Ayaw niyang ibalik si Jahi sa tunay na magulang dahil ayaw niyang mag-isa. Di kita kayang iwan. Kung ipinakilala lang sana ni Kang Yi si Jahi kay Mr. Jimyong noon, baka mas masaya ang buhay niya ngayon. Kaya naman, tiniyak ni Kang Yi na makapag-aral ng mataas si Jahi. Natuto si Taisang sa karanasan ni Kang Yi. Ang pagiging makasarili ay lalong magpapahirap kay Mido. Bago umalis si Mido, humingi ng tawad si Taisang sa mga pagsubok. Pagkatapos ng lahat, nag-alinlangan si Taisang sa kanyang damdamin. Hindi rin niya mapigilan ang sarili kapag siya'y nasisindak ng galit. Ang maiinit na ulo ni Taisang ay lalong nagpatakot kay Mido, ngunit naawa rin siya sa pagsabog nito. Pasensya na talaga. Ang sulat ni Chang Yi ay may impormasyon tungkol kay Jahi at detalye tungkol kay Gini Hongja at kung nasaan siya ngayon. Tinipon ni Taisang ang kanyang tapang at binisita ang tindahan ni Geng Hongja. Tumulo ang luha ni Taisang sa unang subo ng pagkain. Matagal na siyang di nakatikim ng luto ng kanyang ina. Malaki ang pangungulila pero di niya maipahayag. Si Geng Hongja ay nakakilala sa boses ng anak ngunit nag-alinlangan siyang bumati. Sa huli, hindi napigilan ni Geng Hongja ang luha nang magbayad si Taisang ng malaking halaga. Samantala, pagbalik mula sa pag-aalaga kay Chang Yi sa ospital, nakita ni Jahi ang telepono ni Taisang sa bahay. Ipinaliwanag ni Taisang na pumunta siya sa bahay ni Jahi para basahin ang sulat ni Chang Yi. Binigyan si Jahi ng pagpipilian. Basahin ang sulat o pakinggan ito kapag gumising na si Chang Yi. Tila napakahalagang sulat ito dahil may kaugnayan ito kay Jahi. Pakibasa para marinig ni Jahi. Tinanggihan ni Jahi ang hiling ni Taisang, nababalot pa rin ng galit. Ang puot ni Jahi kay Taisang ay halos hindi na siya makapag-isip ng maayos. Sa ngayon, di na kailangan mag-alala ni Jahi dahil tinapos na ni Taisang ang relasyon nila ni Mido. Gusto pa nga ni Taisang na alagaan ni Jahi nang mabuti ang dalaga. Tiyak na ang magandang balitang ito ay nagpasigla sa damdamin ni Jahi. Agad niyang pinuntahan si Mido nang may masayang pakiramdam. Sa mga sandaling iyon, di takot si Jahi na mapagalitan ni Mrs. Sunye. Inimbitahan si Mido na bisitahin si Chang Yi sa ospital. Di inaasahan, nakasalubong nila si Taisang na gustong tingnan ang kalagayan ni Chang Yi. Sinabihan si Jahi na paalisin si Taisang at wag nang bumalik sa ospital. Di pa nakakaalis si Taisang nang dumating ang mga pulis para arestuhin si Chang Yi. Hindi matanggap ni Jahi na muling habulin si Chang Yi. Humingi siya ng tulong kina Seung-ju at Yong-kap para patunayan na may sala si Taisang. Agad tumanggi si Yong-kap dahil ayaw niyang makisangkot at makulong, di tulad ni Seung-ju na pumayag. Gayunman, nagtakda siya ng mga kondisyong kailangang matugunan ni Jae-hee. Hiniling ni Jae-hee na mag-alok kay Ji Jimyong na kilalanin ang panig ng Golden Tree. Sa simula, nagulat sina Ji Jimyong at Roy Zhang nang marinig ang alok. Ngunit nakumbinsi sila ni Jae-hee. Sinabi ni Jae-hee na ginagawa niya to dahil malapit nang imbestigahan si Taisang sa isang kaso. Ipinadala si Roy Zhang sa Korea para personal na makita si Taisang. Siguradong hinihintay ka ni Tae. Hindi pa alam ni Taisang na si Roy Zhang ay si Taimin. Normal lang ang kilos niya at mainit na tinanggap ang lalaki. Inutusan si Taisang na maging gabay habang nasa South Korea si Roy Zhang. Habang kumakain, sinabi ni Taisang na may nakababatang kapatid siya. Mahigit 1 dekada silang naghiwalay dahil sa isang issue. Ikinuwento ni Taisang ang mga alaala niya sa kanyang nakababatang kapatid. Madalas silang bumili ng tteokbokki sa restaurant na binibisita ngayon ni Roy Zhang. Sinubukan ni Taisang hanapin ang kapatid pero hindi pa niya ito nakikita. Pero hindi sumusuko si Taisang at umaasa pa ring magkikita sila ulit. Sana makabalik ka rito at magkita tayo. Paghatid kay Roy Zhang, kinausap ni Taisang si Jae-hee tungkol sa liham ni Jang Hee. Nalaman ni Jae-hee na hindi pala niya tunay na kapatid si Jang Hee. Hindi makapaniwala si Jae-hee kasi sobrang maalaga si Jang Hee sa kanya, parang tunay na magkapatid sila. Napakahirap tanggapin ng katotohanan iyon para sa kanya. Tumanggi si Jae-hee nang hiniling na basahin mismo ang liham. Umaasa siyang magpapaliwanag si Jang Hee sa lalong madaling panahon. Naghihintay sa iyo ang bookstore. Nadismaya si Taisang sa makasarili at walang pakialam na ugali ni Jae-hee. Mali pala ang pagkakaintindi niya kay Jae-hee na lubhang problematiko pala. Kriminal nga si Taisang pero di tulad ni Jae-hee, di siya naghiganti.
Naawa pa nga siya kay Jiang He dahil matagal nang nagsakripisyo para kay Adi. Para kay Jae-hee, gulo buhay niya dahil kay Tae-sang, kaya gusto niyang maghiganti ng patago. Tumanggi si Jae-hee nang hiniling na basahin ang kanyang mga liham. Samantala, lihim na binili ni Seung-ju ang gusali ng pamilya Midu. Pinaalis ang ama ni Midu sa gusali bago matapos ang buwan. Humingi ng palugit ang ama, pero di pinagbigyan dahil laging huli sa upa. Nag-aalala rin ang ama ni Midu dahil mahirap humanap ng bagong tirahan. Kung jowa pa rin ni Midu si Tae-sang, di sana sila ganito nahihirapan. Pinakiusapan ni Midu ang nanay na tiisin muna habang naghahanap sila bukas. Pagdating sa bahay, naghihintay na si Tae-sang sa tindahan ng libro para salubungin si Midu. Iniabot ni Tae-sang ang isang liham mula kay Chang-hee para basahin niya. Gusto niyang iparating ni Midu ang laman ng liham kay Jae-hee dahil ayaw itong marinig ng lalaki. Hindi ko alam ang tungkol sa liham na to. Bago umuwi, bumili si Tae-sang ng ilang libro sa tindahan ni Midu. Hindi tinanggap ng may-ari ang pera ni Tae-sang. Wala raw halaga ang mga libro kumpara sa lahat ng ibinigay niya sa pamilya. Hiniling ni Tae-sang kay Midu na huwag makaramdam ng guilt at mamuhay ng masaya kasama si Jae-hee. Agad na ipinarating ni Midu ang mensahe ni Tae-sang kay Jae-hee. Sinabi rin ni Midu na si Lord Jim Yong pala ang tunay na ama ni Jae-hee. Hindi agad naniwala si Jae-hee sa mga sinabi ni Midu. Sa halip, nagalit siya dahil nakikipag-usap pa rin pala si Midu kay Tae-sang. Bago maghapunan, may nakitang DNA test report si Mid-oh sa upuan ng kotse. Ipinaliwanag ni Ji-hee na may kinalaman ito kina Tae-sang at Tae-min. Gusto ni Mid-oh na sabihin agad ni Ji-hee kay Tae-sang dahil matagal na niyang hinahanap ang kapatid. Tumanggi si Ji-hee dahil si Tae-sang ang dahilan ng pagkakaospital ni Kang-hee. Nalungkot si Mid-oh sa pagbabago ng ugali ni Ji-hee. Ang galit ni Ji-hee ay hindi na niya makilala ang tama at mali. Binalak ni Ji-hee na bitagin si Tae-sang sa pag-agaw ng kanyang mga tagumpay. Di inaasahan, napansin ng sekretarya ni Tae-sang na may kakaiba kay Ji-hee. Matapos makuha ang kasunduan kay Royang, kinausap ni Ji-hee ang board para ibenta ang Golden Tree. Alam na ni Royang ang tunay na layunin ni Ji-hee. Inakala niyang may galit si Ji-hee kay Tae-sang dahil sa isang babae. Tahimik na inutusan ni Royang ang kanyang tauhan na imbestigahan si Ji-hee. Nang tanungin, hiniling ni Lord Semyon kay Royang na protektahan si Tae-sang, ang kaisa-isa niyang kapatid. Pinayuhan ni Lord Semyon si Royang na patawarin agad si Tae-sang. Sa isang banda, kinamumuhian ni Royang si Tae-sang. Ngunit sa kabilang banda, naawa siya sa kanyang kapatid. Para kay Seong-hu, ang pagbisita ni Tae-sang sa tindahan ay nagpanginig kay Mrs. Hong-ji dahil naalala niya ang kanyang mga nakaraang pagkakamali. Di inaasahan, mainit si Tae-sang at hindi binanggit ang isyu. Tinanong ni Tae-sang tungkol kay Tae-min, pero hindi alam ni Mrs. Hong-ji kung nasaan siya. Binanggit ng babae na may customer na nagsabing siya raw si Tae-min. Pero noon, hindi niya nagawang kumpirmahin ito. Bigla namang dumating si Yong-kap. Si Mrs. Hong-ji ay nakilala siya bilang nagdala kay Tae-min sa tindahan. Nagalit si Tae-sang dahil nagdala si Yong-kap ng peking Tae-min. Habang tumitingin ang upahang bahay, nakita ni Mid-oh si Royang sa harap ng isang bahay. Mukhang nakilala ni Mid-oh ang bahay bilang dating bahay ni Tae-sang. Agad binisita ni Mid-oh si Tae-sang sa site para ibalita ang nakita niya. Bigla may mabigat na bagay na nahulog mula sa itaas. Mabilis itinulak ni Mid-oh si Tae-sang para di siya matamaan. Nasugatan ang tuhod ni Mid-oh kaya gusto ni Tae-sang dalhin siya sa ospital. Tumanggi si Mid-oh dahil pwedeng gamutin ng antiseptic ang sugat. Sa halip sinabi niya ang dahilan ng pagpunta kay Tae-sang. Si Ji-hee na naroon ay tila pinigilan si Mid-oh magsabi ng totoo. Binalaan ni Mid-oh si Ji-hee na huwag guluhin ang pamilya ni Tae-sang. Pagkatapos makipagtalo kay Ji-hee, umuwi si Mid-oh para gamutin ang tuhod. Hindi makatiis si Tae-sang na makitang naglalakad si Mid-oh nang may sugat. Napilitan si Mid-oh sumakay sa kotse para makauwi sila agad. Pero naabala ang biyahe nila dahil sa trapiko at road repairs. Tumigil si Tae-sang sa parmasya para bumili ng antiseptic para kay Mid-oh. Dahil sa maliit na kilos ng pag-aalaga, di maitago ni Mid-oh ang ngiti. Sinamantala ni Mid-oh to para sabihin na kapatid ni Tae-sang si Royang. Hindi nagbibiro si Mid-oh sa ganitong mahalagang bagay. May ebidensya siya tulad ng pagbisita ni Royang sa dating bahay ni Tae-sang.
Hindi pa sigurado si Mid-O, kaya pinaimbestiga pa kay Taisang. Para patunayan, agad lumipad si Taisang sa Hong Kong para makita si Ji Myung. Di inaasahan, alam na pala ni Huiya na magkapatid sina Taisang at Royang. Ayon kay Ji Myung, may dahilan si Royang kung bakit di pa niya sinasabi kay Taisang. Ibinigay din ni Taisang ang business card na binigay dati ni Ji Myung kay Jiang Gi. Inimbita ni Taisang si Ji Myung sa Korea para makita ang kanyang tunay na anak. Pag nagkamalay si Jiang Gi, ipapaliwanag niya bakit di niya ibinigay ang tahi. Bigla na lang, habang nagpapaalam si Taisang, inatake sa puso si Ji Myung. Samantala, tinupad ni Jiang Gi ang pangako na ipakilala si Sungju kay Roy Jiang. Nagalit si Sungju nang malaman na ibebenta ni Jiang Gi ang gintong puno sa kumpanya ni Roy Jiang, labag sa orihinal na plano. Gusto ni Sungju na mawalan ng lahat si Taisang, pero sa tingin niya masyadong malupit ang paraang ito. Sa kabilang banda, napagpasyahan ni Dongko na umamin sa lahat ng kanyang ginawa. Pinagbawalan siya ni Yongkap dahil makakapinsala lang ito sa kanya. Kung malaman ni Taisang, maaring makulong o mas malala pa ang mangyari kay Dongko. Iminungkahi ni Yongkap na lasunin si Jiang Gi para hindi lumabas ang totoo at manatiling suspek si Taisang. Ang mga salita ni Yongkap ay nagpaalab sa galit ni Dongko. Tumanggi siyang sundin si Yongkap dahil mas mahalaga si Jiang Gi sa kanya. Umaasa si Dongko na magising agad si Jiang Gi para makapaghingi siya ng tawad. Nang magmulat si Jiang Gi, natuwa si Dongko, nagsisi, at humingi ng patawad. Pagkabalita, agad na pumunta si Jiang Gi sa ospital. Ipinaliwanag ni Jiang Gi ang dahilan ng kanyang pagkahulog sa construction site. Una, hindi ito pinaniwalaan ni Jiang Gi, pero detalyadong ipinaliwanag ni Dongko ang pangyayari. Si Taisang pala ang talagang nagdala kay Jiang Gi sa ospital. Kinumpirma rin ni Jiang Gi ang sinabi ni Taisang tungkol sa liham na iniwan niya. Mahal na mahal ni Jiang Gi ang kapatid at handa siyang gawin ang lahat para dito, pati ang saktan si Midu. Sa huli, nalaman ni Jiang Gi ang totoo tungkol sa hit and run na nakaapekto kay Midu. Kusang ginawa ito ni Jiang Gi, hindi utos ni Taisang, tulad ng nangyari 7 taon na ang nakalipas. Hindi ginamit ni Taisang si Jiang Gi bilang scapegoat dahil siya talaga ang pumatay sa boss ng gangster. Nalungkot si Jiang Gi na sobrang nagtiwala si Jai sa mga salita ni Yongkap. Naawa rin siya kay Taisang dahil matagal siyang kinamuhian at pinagdudahan ni Jai. Samantala, sinubukan ni Taisang na patawarin si Jinang Hongja na unawaan niya ang sitwasyon ng kanyang ina noon at gustong magsimula muli. Siging, napaluha si Hongja sa tuwa dahil tinanggap siya muli ni Taisang. Pagbalik mula sa picnic kasama ang ina, pinuntahan ni Taisang ang pulisya para magbigay ng pahayag tungkol sa natuklasang bungo sa bundok. Ang bungo ay pag-aari ni Sung Jun, lalaking dating nakatira kay Mrs. Hongja. Pinaghihinalaan si Taisang dahil siya ang huling nakausap sa lalaki. Ayaw manahimik ni Sung Jun at nais niyang protektahan si Taisang. Binanggit din niya si Roy Jiang at ang gininto ang punong ibinenta ni Jai. Alam na ito ni Taisang pero wala siyang pakialam dito. Turing na regalo kay Roy Jiang ang puno. Naawa si Sung Jun kay Taisang na hindi nakaranas ng masayang buhay. Mahal na mahal niya si Taisang at nais pakasalan para mabawasan ang kalungkutan nito. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Taisang sa kahilingan ni Sung Jun. Masayang inihanda ni Sung Jun ang lahat ng kailangan para sa kanilang kasal. Alam niyang darating ang araw na tatanggapin siya ni Taisang ng buong puso. Tinutulan ni Yongkap nang may galit ang planong kasal ni Sung Jun at Taisang. May binabalak na nakakagulat na regalo si Yongkap para sa araw ng kanilang kasal. Napilitang ipaliwanag ni Yongkap kung anong uri ng regalo ang tinutukoy niya. Inamin niyang nasaksihan niya ang away ni Taisang at Sung Jun. Lasing si Sung Jun nang binato niya si Taisang hanggang mawalan ng malay. Nadulas si Sung Jun sa hagdanan dahil sa kalasingan at hindi na nailigtas. Agad dinala ni Kang Ji ang bangkay ni Sung Jun at inilibing sa bundok.
Di alam ni Kang Ji na nakita pala ni Yongkap ang ginawa niya. Tumanggi si Yongkap nang hiniling ni Sung Jun na magsabi ng totoo sa pulis. Nag-alala si Madukyan sa balitang sinisisi si Taisang at naalala ang natitirang liham ni Kang Hee na hindi ipinakita. Tumanggi si Taisang na ibunyag ang natitirang liham dahil may kinalaman ito sa pribadong buhay ni Kang Hee. Gusto lang ni Midu tulungang linisin ang pangalan ni Taisang, nagsisisi sa maling paghusga sa kanya. Kasabay nito, dumating si Sungju at inihayag ni Taisang ang kanilang kasunduan. Medyo nagulat si Midu sa balita pero sinikap niyang huwag magpakita ng reaksyon. Nakarating din kay Kang Hee ang masamang balita tungkol kay Taesang. Hindi siya nagtagal para makipagkita kay Jimyong at ibunyag ang lahat. Ipinaliwanag din ni Kang Hee kung bakit hindi niya agad sinabi ang kinaroroonan ni Jahi. Nais ni Kang Hee na hilingin kay Jimyong na alagaan si Jahi mula ngayon. Magsusurrender siya sa pulisya at aaminin na siya ang naglibing kay Sungju. Ang pagsuspek ng pulisya kay Taesang ay nakaapekto sa kumpanya. Pinagbitiw si Taesang ng Board of Directors. Naalala ni Roy Chang ang salita ni Jimyong para protektahan si Taesang nang hindi sinasaktan si Jahi. Umurong siya sa sponsorship kahit si Jahi ang papalit sa pwesto ni Taesang. Simulat sa pool, gusto lang ni Roy Chang mamuhunan kung si Taesang ang mananatiling presidente. Pagkatapos ng pulong, inimbitahan ni Taesang si Roy Chang sa tindahan ni Madam Hongjia. Nakilala niya ang babaeng hindi makapagpigil ng tuwa sa muling pagkikita ng anak. Iniwasan ito ni Roy Chang, pero di na niya mapigil ang pangungulila kay Madam Hongjia. Hinayaan niyang yakapin siya ng kanyang ina. Sa huli, nagdesisyon si Taesang na magbitiw sa Golden Tree. Ibibigay niya ang kumpanya kay Roy Chang. Naniniwala si Taesang na kaya ng kapatid na pamahalaan ng maayos ang kumpanya. Samantala, ipinakilala si Jahi kay Jimyong sa kauna-unahang pagkakataon. Hindi siya makapaniwala na may mga magulang pa pala siya. Dahil buong buhay niya, kasama lang niya ang lola at si Kang Hee. Hindi rin inasahan ni Jimyong na mangyayari ito sa buhay niya. Ngayon may 4 na anak siya, Roy Chang, Taesang, Jahi at Kang Hee. Ngunit tumanggi si Jahi na tumira kay Jimyong dahil nahihirapan siyang makipaghiwalay kay Kang Hee. Gusto ni Jahi pasalamatan si Kang Hee sa tapat na pag-aalaga. Lagi akong nandito para sa'yo. Ipinagpaliban ni Midu ang pag-alis sa New York para sa kasal ni Taesang. Napansin ni Jahi na may nararamdaman pa si Midu para kay Bria. Minsan ay may puwang si Taesang sa puso ni Midu. Bigla, nabigo ang kasal ni Taesang dahil hindi dumating si Sungju. Nakipagkasundo si Sungju kay Yongkap. Kung kanselahin ang kasal, magbibigay patotoo si Yongkap kay Sungjun. Ginawa ito ni Sungju dahil sobra niyang mahal si Taesang. Ayaw niyang mahirapan si Taesang tulad ng dati. 2 taon ang lumipas, natapos ni Midu ang kontrata sa New York. Nakita niyang naging bookstore ang dating gusali niya. Hindi niya alam na si Taesang pala ang may-ari ng bookstore. Nag-iwan si Midu ng sipi sa pisarang nakahanda. Di sinasadya, nabasa ni Taesang ang siping iyon. Kinabukasan, may bagong sipi na nagpatiyak kay Midu na si Taesang iyon. Naghintay siya sa bookstore hanggang antukin. Nagpasalamat siyang di umalis dahil nakita niya si Taesang. Napagpasyahan nilang magsimula muli ng bagong kwento.